dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan at tayo po ay napapakinggan din sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamamagitan po ng page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating madama sa umagang ito, mga kapatid at mga kababayan. Patuloy lamang po nating ibukas ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at patuloy tayong magbigay daan, mga kapatid, sa mga spiritual na bagay na ang Panginoon ay mabibigyan natin ng kaluwalhatian. Good morning din sa ating mga kapatiran sa buong bayan ng Bulan at sa lahat ng mga liblib na lugar, mga malalayong barangay na naabot po ng frequency ng radyo sa pamagitan po ng New Gen FM 100.7. Patuloy po nawang may parating sa inyong mga tahanan ang salita ng Diyos na ito po ay magbibigay kaliwanagan sa ating mga buhay at aakay sa atin sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon.
Good morning sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan Congregation. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Meron po tayong mga series of Bible studies ngayong araw na ito. Mamayang 8 to 9, meron po kaming evangelism ni Brother Ruben dyan po sa likod ng Villa Las Palmas. So, 8 to 9 ng umaga. At pagdating po ng 9:30 ng umaga ay Bible study po dyan sa Kasim Family. Good morning kay Sister Salve and Sister Jana Kasim and Tatay Buddy at lahat ng mga dumadalo po dyan sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. At mamayang 2:00 ng hapon, may Bible study po tayo dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At ang evangelism team na regular pong pumupunta dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Good morning sa Labini family. Happy birthday kay Ma'am Abby Labini. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong kaarawan at ang inyong family ay i-bless po ng ating Panginoon. Praise the Lord mga kapatid. At ang ating pong mga kababayan na nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, mga testimonies, mga katanungan kung paano po kayo maglingkod sa Panginoon. You can send your message at 0951-932-0038, 0951-932-0038. Binabati po natin ang Guyal family dyan po sa Barangay Aquino Bulan. Ang ating newly Bible study, mga kapatid, newly open na Bible study ay patuloy po na binibless ng Panginoon. And last Wednesday, they decided to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. So, almost weekly ay may mga nagpapabaptize po na mga bago nating kapatid sa pangalan po ng ating Panginoon. Praise the Lord sa katagumpayan na yan. And let us give all the glory to our Lord Jesus Christ. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng ating gawain at pagsamba sa Panginoon under United Pentecostal Church Bulan. Magsisimula po ang pagsamba ay Saturday hanggang Sunday. Diyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay, ang ating simba dyan ay Sabado 6:00 ng umaga. At dito naman po sa congregation ng UPC Iquirino, Sabado po ang ating pagsamba 8:00 ng umaga. At pagdating po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa Santa Remedios congregation ng UPC Bulan, 7:00 ng umaga ang ating pagsamba dyan, araw ng Linggo. So ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang mga schedule na yan ng gawain at patuloy po tayo na i-bless ng Panginoon sa ating pong pagbubukas ng puso sa mga bagay na spiritual na ang Panginoon ang maitataas sa ating pong mga buhay. At syempre, ang programang ito, araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Purihin ang Diyos mga kapatid at batiin din po natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan, sina Nanay Alice Giocado and family. I-bless po kayo ng Panginoon, sina Sister Rodora Giocado and family, sina Bad Undoy, sina Brother Darrell Gutisa, at lahat po ng mga baptized in Jesus name dyan po sa lugar ng Barangay San Juan Daan. I-bless po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa Hamorawon, si Nanay Levy, i-bless po kayo ng Panginoon. Patuloy po kayong patatagin, palakasin
at maging si Pastor Paul Salas, good morning po sa inyo dyan. Maging si Nanay Ida, si Brother Rowie, and Sister Giselle. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At patuloy po tayong magsama-sama na maglingkod ng may katapatan sa ating pong Panginoon. Binabati din natin si Brother Raymar, Sister Madeline, dyan po sa Barangay Aquino, maging ang Gutis family. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo maglingkod sa Diyos. Maging si Nanay Omi, sina Sister Tess, at maging ang Asul family dyan po sa kabilang dako ng Barangay Aquino. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sina Brother Andres, i-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. At i-recognize po natin ang ating mga viewers sa Facebook Live, mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating morning episode ngayong araw ng Biyernes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Bernardo Matilde Sidugen, good morning po. Watching from Tagudin, Ilocos Sur. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Malayo ito sa norte. Sister Maricho Albao, thank you for watching. Si Barijo Lorenzo Acosta from UPC Fairview. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa JCSF UPC Fairview. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Sister Lynn Leoncito Claveria Kayog, thank you for watching. Sister Donna Hermino, i-bless po kayo ng Panginoon dyan po sa Blooming Treat. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Si Brother Ronald Galang Hipolito, Sister Rose Bordeo, Sister Elena Murata Burabo, dyan po sa Bagong Silang. Good morning kay Brother Serafin Akiwo, Brother Oli. We are praying for your complete healing. God bless your family. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Sister Rebecca Openda, thank you for watching. Diyan po sa Pagbilao, Quezon. Si Sir Regalo Senior, good morning. Si Brother John Nazaria. Okay. Sister Jean Ramirez, Sister Dalia Barreto Pidlawan, thank you for watching. Sister Christy Disuyo, Sister Siren Gotis, ayan. Batiin ko na rin ang kanyang family dyan po sa Gotis family sa Zone 2. Sister Shirley, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Rebecca Montemor, good morning sa Laguna. Sister Nida Orlanes sa Cebu. Sister Philly Mercado, nasa Baguio ito ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Baguio City. Sister Jane Ioy, good morning. Diyan po sa Zone 7. Pagpalain kayo ng Panginoon, buong family. Sister Laura Gumban, diyan po sa Lahong. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Sister Ginaline Giocado, diyan po sa Lahong. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Felix Musa, sa Saudi Arabia po ito. Sister Mayet Domingo, Sister Angelita Liguro, Sister Margie Isiha, good morning. Sister April Santos, good morning. Sister Helen Ditera, si Mugay Arisga, thank you for watching. Sister Mirna, watching from Kuwait. Sister Lisa, good morning from Japan. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. So, member siya ni Pastor Picar. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging Sister Beth Angeles, thank you for watching. Brother Joven de los Reyes Dazo, at maging ang kanyang mga kapamilya dyan po sa Palale, Bulan. Sister Beth Frenila, good morning. Sister Marlene Golyoso, praise the Lord. At si Sister Marife Kalupit, thank you for watching. At Sister Michelle, si Brother AJ, good morning po sa inyo. Sister Nena Carion, good morning po. Sister Remy Latore, good morning. Sister Arlene Barela, thank you for watching. Brother Nelson Viesca, ayan. Sister Divine Ispela Guyal,
Si Brother Stephen Hunter Tihada, good morning from UPC Antipolo Rizal. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sister Mitsumi Ikida, Sister Cherry ng UPC Japan, good morning. Si B. Osman, thank you for watching. Si Violi Colyarin Bulyado, thank you for watching. Sister Yoli Mirabeles Ayapana, thank you for watching. Sa Las Piñas ata ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Erasga Beltran, Sister Remedios Vicente, Sister Nancy Graho, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Alia Tricia Sadol, diyan po sa Dubai. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos dyan. Sister Cynthia Calado Sisi ng JP Laurel and Brother Ryan, good morning po. Sister Lita Sultan, amen. Praise the Lord. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Si Brother Emil Peralta from Angat, Bulacan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Buhanghang, Sister Gloria Trinidad, at Sister Perla Alos, thank you for watching. Sister Agnes Laudit sa Magsaysay, Brother George Camayo Tabog, Sister Inday Bodyong Mansinubao, thank you for watching from Saudi Arabia, Al-Kubar. Ingatan po kayo dyan ng Panginoon sa Saudi Arabia. Maging Sister Jenny Guwan and the whole family diyan sa Inararan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Joseph Madrona, our AMD President ng UPC Bulan, and Sister Lenny, pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Si Ma'am Ann Bueson, diyan po sa Biton, Magallanes. Sister Ruby Madrilejos, thank you for watching. Si Mohera Salian, thank you for watching. Sister Lynn Edebibaro Rosari Nape, diyan sa Kadandanan, Bulan. I-bless po kayo ng Panginoon. Si Kajomar, si Hasmin Acosta, thank you for watching from UPC Fairview. Sister Renilda Agos and Brother Jofil from Irusin. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Grace Ann Laurena from Kuwait, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, pakishare-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kababayan, tayo po ay dumako na sa salita ng ating Panginoon na ito ang pinaka-climax ng ating pong pag-aaral o pagtatanghal sa programang ito ngayong umaga. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa biyaya mo at kabutihan sa aming pong mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mong dalisayin ang aming mga puso at patuloy, Panginoon, na ang kalooban mo ang siyang maghari sa aming buhay at sa buhay ng aming mga taga-subaybay saan man sila naroroon. Magpalaya ka ng mga taong alipin ng mga bisyo at kasalanan sa kanilang buhay. Gamitin mo po ang programang ito sa maliliit naming kakayahan. Ay kumilos po nawa ang iyong kapangyarihan upang katagpuin ang pangailangan ng aming mga kababayan. Dalangin po namin ang kagalingan para sa mga may taglay na karamdaman. We pray for the complete healing of Brother Oli, Brother Serafin Akiwo. We pray, God, na pagkalooban mo siya ng kompletong kagalingan at kalakasan at i-bless mo po ang kanyang kalusugan. Ganun din Sister Jana Kasim, we pray for the complete healing sa kanyang karamdaman from operation at ganoon din yung kanyang kidney problem. Ipagkaloob mo ang kompletong kagalingan sa kanyang Panginoon at siya po ay ipinagkakatiwala namin sa iyo yung kanyang kalusugan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakabatid ng kanyang kalagayan.
Dalangin din po namin si Brother Randy Dumasig, isa sa mga newly baptized na nakaranas din ng karamdaman. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan. In the name of Jesus Christ. Ganon din si Brother Pando Gotis. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kompletong kagalingan sa mga pinagdadaanang banta ng karamdaman. At sa lahat ng mga may sakit at karamdaman na maaaring hindi ko pa man kilala personally, Panginoon. Ang ilan marahil ay na mga nasa hospital. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kagalingan habang sila ay sumasabay sa pananalangin ito ngayong umaga. Katagpuin mo po ang mga pangailangan ng aming pong mga kababayan, mga nasa pangailangan ng pinansyal, patuloy mong i-provide ang kanilang financial need, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At higit sa lahat, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa sa pamagitan po ng ebanghelyo na ipinapangaral sa programang ito, sapagkat sinabi mo sa iyong salita that the gospel is the power of God unto salvation. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, mga kapatid, ay buksan po natin dito po sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 25. Ganito po ang ating mababasa. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. I-bless ng Panginoon ang kanyang banal na salita na ating pong natunghayan sa umagang ito. So, ang topic natin ngayon ay hango po dito po sa Proverbs 16:25. There is a way that seems right in the sight of men, but the end thereof are the ways of death. So, ang title ng ating paksa ay Dead End. Praise the Lord. Kapag tayo ay nagda-drive, may mga time na napapasok natin yung mga kalsada na sa dulo ay masasabi mong dead end. Wala kang choice kundi mag-maneuver, bumalik, mga kapatid. Okay lang yon kasi kalsada lang yon. Subalit sa buhay natin, since we have only one life and we have only one chance to serve the Lord, mapanganib po kung tayo ay masuong sa isang direksyon na ang dulo nito ay kamatayan. May mga bagay na akala natin tama, ngunit pag sinuri natin sa standard ng salita ng Diyos, ay mali pala. May mga bagay naman na inaakala nating mali, sa bandang huli, yun pala yung tama. One time, kami po ay nag-convoy, mga kasama kong mga pastor, going to conference. Hindi namin alam yung venue, somewhere in Molino, Cavite. So, from Bicol, nag-convoy po kami, mag-drive. Mga ilang sasakyan po yun. Maybe 5 vehicles na nag-convoy. So, nagkataon, mga kapatid, medyo nagkahiwa-hiwalay sa traffic
dahil sa traffic. At pagdating doon sa crossing, hindi namin alam kung saan doon, kung pakanan, pakaliwa ang direksyon. So mga kapatid, sa madaling sabi, yung 5 sasakyan na yon, nagkanya-kanya ng akala kung saan pupunta. At ang akala ko mga kapatid ay ako yung naligaw dahil nga hindi ko alam yung location. Buong akala ko dahil ako'y nahiwalay, ako yung naligaw. Sa bandang huli mga kapatid, yung natumbok ko pala na direksyon, yun yung tama na direksyon. At yung ibang vehicle na nahiwalay, sila yung naligaw. So, mga kapatid, yun po ay madaling malunasan dahil mag-U-turn ka lang, maghahanap ka ng U-turn slot. Pag nagkamali ka, pwede mong itama yung iyong maling direksyon. But when it comes to this life, mga kapatid, wala pong U-turn slot pagkatapos ng buhay na ito. So, kailangan nating tiyakin, mga kababayan, na ang ating direksyon na tinutungo ngayon, kung pag-uusapan ang spiritual na paglilingkod sa Diyos, tiyakin natin na tayo ay nasa tamang direksyon. Purihin ang Panginoon. Inakala ko noon ako'y naligaw dahil bukod sa ako ang nahiwalay doon sa grupo ng mga nag-convoy na sasakyan, yung aking direksyon na napuntahan ay malubak-lubak pa. Hindi kagandahan yung kalsada. Malubak, mga kapatid. So, in my mind, inakala ko na ako yung naligaw. Ngunit, kalaunan, na trace namin yung location na yung pala yung tama. Alam nyo, sa paglilingkod sa Diyos, hindi lahat smooth ang ating dadaanan. May mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga, kung sa kalsada ay mga lubak-lubak. Yan, dito po sa kalsada natin sa Bicol, kung babiyahe ka from Bicol to Manila, magsasawa ka dyan sa mga lubak na iyong madadaanan. Sa paglilingkod sa Diyos, ganun din po. Hindi lahat smooth yung ating direksyon. Tama ang iyong direksyon, pero may mga time na may mga trials, may mga difficulties in this life. At ganun din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, kailangan maging consistent po tayo. May mga tama, akala natin, pero ang dulo pala ay mali. At mayroon namang inakala nating mali, na ang dulo pala ay tama. Kaya maraming namamatay sa maling akala. Subalit sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo dapat bumase sa akala, sapagkat ang salita ng Diyos naman ay may malinaw na direksyon, mga kapatid, na tayo ay pwedeng bigyan ng guidance ng salita ng Panginoon kung paano tayo lumakad at kung anong direksyon ang dapat nating tumbukin. We only have one life and we have only one chance to serve the Lord. Pagkatapos ng buhay na ito, wala nang second chance to serve the Lord. Kumbaga, sa spiritual na buhay, pag dumating ka sa dead end, wala na. Wala nang second chance. Kaya sabi ng James 4:14, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ayan. Saglit lang tayo dito sa mundo. Kaya nga ang payo ko doon sa mga may karamdaman, lalo na kung medyo pakiramdam nyo malapit na kayo sa hangganan ng inyong buhay, abay, wala na tayong dapat atupagin sa natitira nating buhay dito sa mundo, kundi paglingkuran ang Panginoon.
Sa mga nakikinig ngayon, kung pakiramdam nyo ay malapit na kayong humarap sa may likha, ipagbibigay sulit natin sa Diyos ang ating buhay, kung paano natin ginamit ang buhay na ito dito sa mundo. Mapalad yung mga tao na nararamdaman nila pag malapit na silang mamatay. Nakakapag-prepare po sila. Kaya alam nyo po, kung titingnan natin sa positibong pananaw, yung mga tao na may sakit na tinataningan muna ng doktor ng ilang buwan, nasasabihin hanggang 5 months ka na lang, posible ka nang mamatay dahil sa iyong karamdaman. Kung titingnan natin sa positibong pananaw, sa spiritual na bagay, mas mapalad po yun, yung mga ganong tao, na hindi biglaan. Walang preparation kasi pag biglaan. Pero pag sinabi ng doktor, kahit nga yung ang tatapang ng pag-uugali, ang gagaspang ng pag-uugali, pag tinaningan na yan ng doktor, nasasabihin hanggang ganitong panahon ka na lang, may chance siya na bumait, makipagbati sa mga inaway niya. May chance ka na magsisi sa iyong kasalanan. Kaya kung titingnan natin sa positibong pananaw, yung mga tao na may sakit, na tinataningan muna ng doktor ang buhay bago kunin, mas mapalad po kayo. Kumpara doon sa wala man lamang kamalay-malay, natulog, hindi na nagising, naglalakad lang sa kalsada, biglang inatake, on the spot, pumanaw, o di kaya naglalakad, biglang nadisgrasya, walang preparation na nagawa man lang sa kanyang pagharap sa Panginoon. Kaya kung may may sakit ngayon, na nakikinig, halimbawa may taning na ang buhay nyo, magpasalamat kayo sa Diyos na nabigyan kayo ng chance para reviewin ang inyong buhay. Para ayusin ang mga dapat ayusin. Yung family, kung may mga relationship na dapat ayusin, may chance ka na para ayusin yan. Sapagkat ang buhay natin may hangganan. Meron tayong dead end, mga kapatid. Regardless kung gaano ka man kalusog, sooner or later, you will face your Creator. Through physical death, sabi ng Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Yung mga namamatay na tinataningan muna ang buhay, ang haba ng kanilang chance to repent, to ask forgiveness from the Lord sa mga bagay na kanyang nagawa, na kailangan niyang ihingi ng tawad sa Panginoon. Mahaba ang kanyang chance para i-restore kung may mga broken relationship sa kapwa-tao, sa family. Mapalad po yung ganun. Kung titingnan nyo sa positibong pagtingin. Kaya lang, pag wala ka namang balak ayusin sa buhay mo, yung taningan ka ng doktor, hindi yon sound good. Hindi yon good news para sa iyo. Lalo na kapag wala kang balak na maglingkod sa Panginoon, yung mataningan ka ng doktor na ganito ka na lang, ihahaba ang buhay, ganito na lang na buwan, ikadidepress mo yan. However, kung ikaw ay may hangaring makapiling ang Panginoon, yung taning ng doktor, gagamitin mo siyang privilege to prepare your soul before you face the judgment. Sa pagharap mo sa Panginoon, nabigyan ka muna ng chance para ayusin ang iyong relasyon sa Diyos, sa kapwa. Kung may kaaway ka, may chance ka makipagbati.
Pangit naman na ugali yung may taning ka na nga, hindi ka pa nagbabago. Kapatid, consistent ka sa pagiging masama. Pero bibihira yung ganon, mga kapatid. May mga kilala po ako na dati ang gagaspang ng ugali. Nung nagkaroon ng karamdaman, nagbago sila. Kasi magkakaroon ka ngayon ng realization. Kaya yung mga magaspang ang pag-uugali, minsan pinapahintulutan ng Diyos na para mabago ay magkaroon ng mga karanasan, near-death experience, para magkaroon sila ng realization kung paano dapat mamuhay, ano ang dapat baguhin sa kanilang buhay. So, ang ating buhay ay kagaya raw ng usok na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napaparang. So, yun po mga kapatid. Kagaya na akin nabanggit kanina, may mga daan na akala mo tama, may mga daan na akala mo mali, pero kabaliktaran pala. Kaya binibigyan tayo ng guidance ng Panginoon kung ano dapat nating piliin na direksyon. Matthew 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. So mga kapatid, hanapin daw natin, spiritually speaking, yung makipot na pintuan. Yung paglilingkod sa Diyos na nararamdaman mo na may binabago ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang ilan, palipat-lipat ng relihiyon para mapaboran ang kanilang masamang gawa. Kasi may mga relihiyon na di ko alam kung intentional nila yung doktrina, pumapabor sa mga bisyo, pumapabor sa mga bagay na dapat sana ay baguhin. For example, may mga relihiyon na inaalaw nila yung mga makamundong gawa, mga kapatid. Allowed sa kanila yon. So, dito sa United Pentecostal Church, ang ikinaayaw dito na maraming sumusubok ay yung maraming bawal. Nasisikipan sila. Kaya kahit nabibless sa una, pag ipinangaral na yung mga bawal yung ganito, bawal yung ganon, hindi nila kaya ipasok ang kanilang mga sarili sa masikip na pintuan. Dahil marami silang gustong bitbitin na mga bagay ng sanlibutan na hindi pwede sa kaharian ng Diyos. So kaya naghahanap sila ng maluwag na daan. Yan, mga lumilipat ng ibang relihiyon, hindi naman para magbago at maging banal at matuwid, kundi para mapagbigyan yung kanilang maling gawa na ayaw nilang ipabago sa Panginoon. So, hindi po paglilingkod ang tawag doon. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang dapat masunod. Hindi yung gusto mo, kundi kung ano ang gusto niya sa buhay mo. Kagaya ng example na ipinakita ni Jesus Christ nung siya ay malapit ng i-crucify at ipagkanulo ni Judas. Ramdam ng Panginoon na malapit na ito mangyari. So he prayed to the Father at the Garden of Gethsemane. Sinabi niya, Ama, kung maaari ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ganon dapat tayo, mga kapatid. Every time na magko-conflict sa isip at puso natin, yung kalooban natin at yung kalooban ng Diyos, we must learn how to surrender our own will
in order for the will of God to be done in our lives. So, hindi pwedeng yung kalooban ng Diyos papalitan natin ng sarili nating kalooban. Ang kalooban ng Diyos ang laging the best. Kaya sinasaway ng Panginoon yung mga tao mula sa mali, itinatama ng Panginoon. John chapter 6 verse 66. Nag-rebuke ang Panginoon. Dumadami ang mga sumusunod sa Kanya pero nakita ng Panginoon ang mali. Kaya itinuwid niya ito. Nung ang Panginoon ay nagpakain ng mahigit 5,000 sa ilang, dumami lalo yung kanyang followers. Subalit nakita ng Panginoon yung kanilang wrong motive. Kaya nirebuke sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hinahanap niyo ako dahil kayo ay nabusog ng tinapay. Dahil kayo nagsikain at nangabusog ng tinapay. Ibig sabihin, wrong motive yung mga taong dumadami ng dumadami sa pagsunod sa Panginoon. Ang habol lang ng mga tao ay material na bagay. Kagabi ay nagdadrive ako going to Sorsogon City. May lugar akong nadaanan na napakaraming tao. Nagkaka-traffic na. Lahat ng mga tao, akala ko may accident na nangyari. Ang daming tao, mga kapatid. Yung pala ay pila-pila doon dahil may mga politiko na namimigay. Kaya dinudumog sila ng maraming mga tao. Hindi dahil sa ibubuto sila, kundi dahil may ipinamimigay. Marunong na rin kasi ang mga kababayan natin, mga kapatid. Ini-styla na rin nila yung mga politiko na mahilig mamigay ng mga material na bagay sa pag-aakalang sila ay ibuboto. Bagamat marami pa rin ang mga mangmang na butante na nadadala sa ayuda. Marami pa rin yung mga bayarang butante. At kung kabilang kayo roon, magbago po kayo. May pagkakataon pa. Ngunit may mga na-educate na po ng mga butante. Kinukuha nila yung ayuda, pero hindi nila yun ibuboto. Yun ang tama, mga kapatid. Kunin mo yung ayuda dahil para naman yun sa tao. Pero wag mong iboto yung namumulitika gamit ang ayuda. Na dapat yan ay ipinamimigay na mga ahensya, legitimate na agency ng government, hindi ng mga politiko. So, sa panahon ni Jesus Christ, maraming pumupunta sa Kanya na mali ang motibo. Kumbaga, ayuda lang ang gusto nila kay Jesus Christ. Pero ayaw nilang maglingkod. So, nirebuke sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kaya kayo narito dahil kayo ay nabusog ng tinapay. At kayo'y nagsikain. Pero hindi talaga ang motive nila is to serve the Lord. No. Mga kapatid, para lang sa kapakinabangang material. Ngayon, sa panahon natin, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao, pag namigay ka ng ayuda, dudumugin ka ng tao. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kasi ang tao ngayon ay nasa kagipitan at kailangan nila ang mga material na bagay. Kaya nga sa Bible study, dinidiscourage ko po yung mga laging nagpapakain tuwing Bible study. Hindi nyo kailangan gawin yun. Kailangan ang maging attraction ng mga tao sa Bible study ay ang Word of God. Hindi yung pansit, hindi yung pizza or anumang mga handa. Okay man yan, occasionally. Halimbawa, yung nagpapa-Bible study, may birthday sa kanila. Okay yun. Pero yung lagi-lagi na lang, tuwing Bible study, may pakain, abay dadami talagang umaattend dyan. Pero hindi mo dyan makikita kung sino ang sincero. Gusto mong makita kung sino ang sincero sa Bible study?
tanggalin mo ang pakain, ang pamerienda, tanggalin mo. Doon mo ngayon makikita kung sino ang totoong interesado sa salita ng Diyos. Kaya kapag ako po'y nagba-Bible study, sinasaway ko yung mga tahanan na ang hilig magpakain, mga kapatid. Lalo na kung yung mahilig magpakain, hindi yan nakalago, spiritual, isang araw, may maririnig kang panunumbat dyan. Kaya sa simula pa lang, sinasabi natin yan, hindi nyo kailangan magpakain. Sapat na kayo ay interesado na makinig kay pastor sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapat na yun. Kaysa gumastos kayo ng gumastos, imbitahan ng mga kapitbahay, tapos hindi naman sila sinserong makinig sa salita ng Diyos. Isang araw, magbabago ang iyong damdamin. Kaya sa Bible study, dapat ang nag-a-attract sa tao ay mismong ang salita ng Diyos. Hindi yung ayuda, hindi material na bagay. Dapat yung Word of God mismo ang pinupuntahan ng tao. Hindi yung pakinabang na material. Dahil ang Diyos naman ay nangako, Mateo 6:33, the principle of God on how to bless His people is to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangako ng Diyos yan. Kaya kapag sincero ka sa paglilingkod sa Diyos, magbibenepisyo ka sa pangako ng Panginoon. So yun mga kapatid, nag-rebuke ang Panginoon. At ano ang resulta? John 6:66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Marami ang umalis kasi pinagsabihan sila ng Panginoon. Sino ang natira? Yung 12 alagad. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid. Buti na lang ang mga alagad lumago na. Alam na nila kung anong dapat nilang priority. Yung salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa John 6:48, ako ang tinapay ng buhay. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. So, Jesus Christ is the bread of life. Kaya sa umagang ito, as you listen to this program, Preaching the Word of God, pinapakain nyo ang inyong kaluluwa ng tinapay ng salita ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yan po mga kapatid, yung ating naipaglingkod ngayong umaga, pahalagahan nyo po. Yung inaakala ng maraming tao na hindi mahalaga, Word of God, yun tuloy yung pinakamahalaga, mga kapatid. Yung inaakala ng mga tao na mahalaga, makasanlibot ang mga bagay, material na bagay, yun tuloy yung walang halaga pagdating sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit, sapagkat doon ay walang magnanakaw nito at walang kalawang o anumang mapanira na sisira nito. So mag-ipon tayo ng kayamanang makalangit. Paano? Maglingkod tayo sa Diyos. Open your heart for spiritual things of God. Open your heart to receive the gospel. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. At ito ay paghariin natin sa ating mga buhay. And by doing that, mga kapatid, ikaw ay tumatahak sa tamang direksyon na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay, and I hope na meron po tayong natutunan na ikalalakas ng ating spiritual na buhay sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at ipamuhay po natin ang salita ng Diyos na ating tinanggap, narinig
sa pangangaral sa programang ito. Pagbulay-bulayin natin at i-apply natin sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa ating pansamantalang pagtatapos. Tayo po ay muling manalangin at dumulog po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan, kabutihan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat sa liwanag ng iyong salita na bago pa man sumikat ang araw, ay una na pong pinagliwanag mo ang kaisipan at puso at damdamin ng aming mga taga-subaybay sa pamagitan ng taimtim na pagkinig at pagtanggap ng iyong salita na ngayong umagay aming ipinaglingkod sa programang ito sa aming mga kababayan. Salamat po, Panginoon. Magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa, magpagaling ka ng mga may sakit at karamdaman, magpalaya ka ng mga taong gapos ng kasalanan, at yung mga madidilim ang buhay ay iyo pong pagliwanagin at tanglawan ng liwanag ng iyong banal na ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid at mga kaibigan, bago po tayo magtapos, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, mga prayer request, mga katanungan, testimonies kung paano kayo napagpapala sa programang ito, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ang ating pong pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo. 3 batch po ito, depende kung saan kayo malapit dito sa bayan ng Bulan. Sabado, alas 6:30 ng umaga, diyan po tayo sa congregation ng UPC Magsaysay, Bulan. Sabado pa rin, alas 8 ng umaga, dito po tayo sa UPC Ikirino Congregation, Bulan. At pag-araw ng linggo, ang ating pagsamba ay diyan po sa Barangay Santa Remedios, Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga paanyaya na kung bibigyan natin ng panahon, tayo ay tutungo sa direksyon na ang dulo ng landas na ating tatahakin ay buhay na walang hanggan. Maraming salamat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sumainyo po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Pakishare na lang po ng ating episode ngayon sa Facebook Live. Pagpalain kayo ng Panginoon at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang ala.